Hindi Bigla ka ang kasi pagkagutom. matulog na. Hindi lang kami nakailag. Pagtingin namin sa pinto, Ako pinagloloko mo eh. Ako pinagloloko mo. Sabi mo kanina, binuhat ka niya. Alright, so good morning everyone. So Renz Villano Creations back at it again with another vlog or video reaction. So right now, we're going to react another clip, which is this one is called 7-Eleven Horror Stories. Which, syempre, meron tayong tinatawag na good or bad. So, check natin if it's horror talaga siya, nakakatakot, o pagtatawanan natin. No? So without further ado, wala nang patumpik pa. No? So, let's watch this video. And, but before that, let's have, anyway. Okay, so let's start. Araw na itim. Okay. Araw na itim. Is it solar eclipse ba? Araw na itim. Okay. It's a YouTube channel. Okay. Shoutout sa'yo. Animated. True story. So, dapat totoo to. Actually, 7-Eleven. Totoo naman yan. So, meron talagang 7-Eleven. Okay. So, gusto ko okay. lang pong i-share ang isa sa natatangi kong karanasan. Nung minsang nagtatrabaho ako bilang cashier sa 7-Eleven dito sa Parañaque. Gabi po yun at malakas ang hangin at ulan. May mga customer pa rin namang pumapasok pero kakaunti lang. May ilang tambay din, mga hindi bumibili at naghihintay tumigil ang ulan. Matumal ang benta nung araw dahil nga wala masyadong customer. Okay. Panay lang ang lampaso namin ng kashift ko nun dahil pinapasok na ng tubig yung store. Naghahalakhakan kami nun. Lugi na naman ang shop, sabi ng kashift kong si Ronel. At least bayad, sabi ko naman. Sa bagay, Lugi naman. At least bayad. Mindset ba? Okay. petiks naman dahil walang customer. Sang-ayon ni Ronel. Papabalik na kami noon sa counter nang may tumulak sa pinto. Malakas na pagtulak. Muntik pa kaming tamaan ni Ronel kung hindi lang kami nakailag. Pagtingin namin sa pinto, Puta na. Gago. Ayun, puta na. Binuhat yung lalaki. Puta. Sige. kung hindi lang kami Natawa lang nakailag. ako. Natawa lang. Okay. Pagtingin namin sa pinto, wala namang tao. Doon na kami nagkatinginan ni Ronel. Naku po. Pareho Yes, kaya kami nang iniisip na baka hangin lang yun? Ang lakas talaga ng hangin no? Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin niya yun. Tapos ilang saglit lang, hindi namin namamalayan na may bata na sa labas ng pinto. Okay. Mga 10 o 9 years old siguro. Gusgusin saka gula-gulanit ang damit. Alam mo yung parang itsura ng mga batang hamog na sumisinghot ng rugby? Ganon. Sama na ugali. Pumasok ang bata sa pinto. Basang-basa ang katawan ng bata. Tsaka parang iba yung kulay ng katawan niya. Parang matagal nang nababad sa tubig. Papalabasin ko sana yung bata, pero naawa Ulan, ako. di ba? Hindi rin naman pinalabas ni Ronel yung bata, kaya hinayaan ko na lang. Nang tumayo ito sa tapat ng lalagyan ng ice cream, ay pinagmasdan ko ang bata. Nakapwesto na ako noon sa counter. Napakaraming itim na tubig sa sahig kung saan siya nakatayo. Tuloy-tuloy na tumutulo mula sa kanyang katawan. Gusto ko na siyang paalisin dahil mahihirapan na naman kaming magmap. Pero di ko talaga magawa. Ayaw rin namang lapitan ni Ronel. Sinusubukan ng bata na buksan yung ref na puno ng ice cream, pero hindi niya magawa. Aalis na sana ako ng counter para tulungan yung bata nang mapansin kong puno ng putik ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, humarap sa akin yung bata. Naku po. Lumuha ng kulay itim na likido. Naku po. Pagkatapos nun, ay malungkot na tumingin sa akin yung bata. "Hoy pare, may nakapila na sa'yo." Doon lang ako bumalik sa ulirat. Tapos bigla na lang nawala yung bata. Pagkalipas ng araw na yon, ibinalita sa akin ni Ronel na nalunod daw yung isa sa mga kaklose niyang bata.
Binibigyan pa naman daw niya yon ng ice cream paminsan-minsan. Sa creek na malapit sa kinatitirikan ng shop. Nangilabot ako nun. Agad ko sinabi kay Ronel, hindi kaya multo niya yung nakita natin? Yung pumasok sa store nung bumukas yung pinto? Tapos binubuksan yung ref. Napamura si Ronel. Gago. Wala namang batang pumasok nung bumukas yung pinto. Ako pinagloloko mo eh. Ako pinagloloko mo. Sabi mo kanina, binuhat ka niya. Anyway, sige. Story mo yan. Sige. Laban mo. Yun na yun. Yun na yung clip na yun. Putik na yun. Magkakaano pala siya. Magkakasama. Sige. Wala naman pumasok ng araw na yun. Pero nung kanina, binuhat ka nung kasama mo. Kasi nga may pumasok na bata. Tapos sa dulo, gigil mo ako. Pero sige. Kwento mo yan. Sige. Alright, let's watch another video. So, this one. Kaibigan, araw na itim. Shoutout sa'yo, araw na itim. Pinapasaya mo. Okay. Yeah, pero siguro just like that give comments, no? So, conquering opinion. Well, 7-Eleven, no? Actually, so, maulan yung bata daw, no? Na may nalunod daw. Tapos, pumasok mo sa 7-Eleven yung bangkay, ba? But, yeah, it's not sounds realistic. Para siyang kwentong barbero. Pero, sige. Given. Ako po ito, Sir Neb. Si Jomari Vasquez. Nang nabasa ko po ang post mo sa YouTube na magbigay ng kwento o mga nakakatakot na eksena sa 7-Eleven, naisip ko po agad na ikwento itong storya ko. Hindi po ito paranormal, pero sana po ay maisama. 2:58 ng madaling araw, naisip kong mag 7-Eleven dahil nakaramdam ako ng biglaang Hindi ka kasi pagkagutom. matulog na. Puro Ako po ay kakain. nakatira sa Tatalon, kaya ang mga dadaanan ko po ay eskinita bago makalabas sa mismong BC Road, Kalokan mo yun. malapit sa La Funeraria Pass. Bago pa man ako makalabas ng kalsada, may nakita akong lalaking nakaitim na hoodie. Tila may inaabangan o inaantay ito. Tinititigan din ako ng masama. Pero dahil sa gutom ko, nilagpasan ko at di ko na lang pinansin yung lalaking naka-black hoodie. Naaaninag ko pa rin ang bulto ng may kalakihang katawan ng nakaitim na hoodie. Kaya medyo kinabahan na ako. Gayunpaman, napagpasyahan ko pa rin na umuwi na dahil nabili ko na yung Slurpee at donut na palaging binibili ko sa nasabing convenience store. Ngunit bago pa man ako makalabas ng 7-Eleven, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Pagtingin ko sa labas, yung lalaking naka-black hoodie ay may sinasaksak. Para bang baboy lang ang sinasaksak niya Naku, dahil sa pa-murder. dami ng pag-indayog ng saksak dun sa biktima. Pagkatapos nun, mabilis na tumakbo ito na tila ba di magpapahuli. Natulala at napanganga ako saglit dahil sa pagkabigla at pagkahilakbot. What the heck? Nang makabalik na ako sa aking wisyo, tinignan ko ang biktimang sinaksak. Nagulat at nagulantang ako dahil yung taong biktima ay ang matalik kong kaibigan. Napag-alaman ng mga pulis na ang ugat ng karumal-dumal na pangyayari ay dahil sa selos nito sa kaibigan ko na syota na ngayon nito. Di matanggap nung lalaking naka-hoodie na hiwalay na sila nung babae. Kaya nagawa niya ang krimeng yun. Sa loob ko, hindi ko pa rin maalis ang panghihinayang. Kung alam ko lang, sana may nagawa ako. Sana buhay pa yung kaibigan ko. What the heck? What happened? So, actually, it's just like yung taong nakasabay niya is intending, it's mens rea, it's evil thinking to act a crime, no? So, but technically, sounds like horrifying kasi siya. So,
Hindi siya nakakatakot, pero more likely it's ano siya, thriller. And anyway, I think that's it, guys. Hope so next year na tayo po-post. But technically everything is good, no? So actually it's about horror. So hopefully you enjoy this video, guys. So sisipagin na tayo mag-post. So we do out content creation more, and we're gonna put extra miles. So paglaan na natin to ng oras for the people who enjoy my videos. So please like, share, and subscribe. And thank you so much for watching, guys. Hopefully you have a good life, and bye bye, guys.